Yan, bike muna tayo mga ka-row house. So pupunta tayo rito sa pinakamalapit na hardware muna. Pero maya maya nandyan na rin yung delivery truck natin ng mga simento. Bili tayo ng mga 6 na bag ng Sahara. Yan, bike lang, bike. Tara. Yan, pagdating dito, yan, pwede pumasok yung bike. Yan pwede rin ditong pumasok, pwedeng lumabas. Yeah. Ay. Exercise na rin to. Bawalan lumusot dito yung mga yung mga motor, mga sasakyan. Yan. Pero bike pwede. Yung nakaraan ginawa ko dyan, naka-owner ako. Tapos itong bike ko nilagay ko sa taas. Yan, para pagdating ko dyan sa gate, ibaba ko naman tong bike ko. Napakalaking tulong talaga sa amin nung nagkaroon ng maliit na hardware dito. At least kahit pa paano, hindi na tayo pumupunta na medyo malayo-layo. Lalo pag ginawa nila yung ganitong sistema, blinak nila yung gate dyan, diba? Dito na tayo. Okay, thank you po. Medyo mabigat pala to. Yan po yung 6 na bag ng Sahara. Bali 270. Yan, 270. Okay, bali yung Sahara na stock natin doon sa ongoing project natin, 3 bag na lang. Tapos 3 simento na lang ang hahaluin natin para sa palitada mamaya. So kaya 6 to. Kasi sa isang bag ng simento, 3 yun nilalagay natin. Okay. Mag-almusal muna tayo. Kakatapos lang po natin mag-almusal mga ka-row house. At maraming salamat sa ating Diyos Ama. Yun balik trabaho na po tayo ngayong araw. Mag-alas 8 na po ng umaga. Yan, dumating na nga rin po pala yung tropa. Yan, dito na tayo. Ito pala yung aming pang 14 days. 14 days dito. Yun. Tapos yung pinalagtadahan kahapon, ayan yan, nagbababa na rin sila ng mga bakal. Galing po sa bubong yan, yung bakal natin. Yan po yung naging stockpile. Itong ating ginagawan. Tapos kanina kinolekta na rin po natin yung mga welding machine na galing sa bodega, barena. Yan Okay, bati muna tayo. Ang una nating babatiin si Buddy. Good morning, Billy. Good morning. Aba, naka-face mask pa. Sino dito? Kompleto tayo ngayong araw. Yan Ayun, si JR. Good morning, superstar, JR. Good morning. Yan layout kagad pagdating dito. Mukhang magbububong po sila. Umpisa na po yung trusses natin gamit yung 2x3 na mga tubular. Yan, good morning, Ogie. Good morning. Mukhang nag-almusal ka na. Mga tayo lugaw. Lugaw naman yun. At syempre, good morning kay Master Jojo. Good morning. Yan. Ito nga rin po pala yung mga naiwan kahapon. Yan nakapag-framing na. Tapos dito, sisimulan na po nila to. Maglalatag sila dyan ng ating mga trusses. Bali si nga pala, bukod nga pala sa si Billy. Nalimutan ko sasabihin ko. Ayan, bali nga pala si Billy, mga ka-row, siya marunong siya mag-welder. Yan, welder siya dati sa Japan. Yan, marunong siya mag-welding, yon. Marami rin po skill na alam po yan.
Tapos tayo ngayon na lalakad po tayo sa paradahan. Yan, magpapa-order tayo ng solid na ano. Magpapa-order po tayo ng kahoy na pintuan na gagamitin dito sa may corner lot. Tapos pupuntahan natin yung tile center para makapamili yung may-ari. Umpisa na po nila to. Dito mga ka-row house, pagka ganito bagong palitada, normally ang ginagawa dyan, binabasa. Kasi kadalasan na pinagmumulan ng mga crack yung hairline is yung pag natutuyo at nabibigla sa sikat ng araw. Yun naman talaga at wala namang iba. Para maiwasan natin yun, yan, binabasa po siya. Araw-araw yun, binabasa siya. Kasi kapag kabiglaan po kasi yung pagkatuyo niya, tapos nasinaga ng matinding init ng araw, doon pumuputok yan. Kaya ito, kagandahan dito, natutuyo siya ng paunti-unti, nakakasingaw siya ng paunti-unti. Gamit po yung tubig, may babasahin po yan. Parang sa slab, diba? Ganun din. Bago pala tayo umalis, ayan, double check muna natin, baka may kailangan pa sila rito. Meron nga palang maglalatag din dito sa harapan at saka maglalatag din doon sa likod. Yan, si Billy tsaka si JR, silang dalawa dun sa likod. Tapos si Master Jojo naman tsaka si Ogie rito sa may harapan. Dito nga pala sa nakapansin dito, meron pong meron pong pintuan to dito. As of now kasi hindi pa namin binabakbak to. Gawa ng open po kasi rito. So kailangan kasi dyan, bago po natin yan isara, meron na rin po tayong pintuan. Yan, bago pala natin siya baklasin, i-demolish. So magkakaroon ng pintuan dyan papasok dito, tsaka dun sa loob. Yan. Yan, bago tayo malis, check lang po muna natin kung baka may kailangan pa sila rito. Yan, ito kasi isa gagawing master's bedroom. Laki niya, no? Diba? Laking kwarto po niyan. Dami nang pwedeng gawin sa ganyang kwarto. Laki. Tapos ito, magkakaroon po ng sliding door dito. Tsaka grills. Yan, sa part na yan. Tapos ngayon na nga rin po pala natin kailangan bilhin yung mga ilaw para matesting sa mga kisame. Mga ka-row house, biyahe po muna tayo. Ganda ng panahon, sana tuloy-tuloy kasi welding works po yung ginagawa din sa ating ongoing project. Punta muna po tayo ng paradahan. Tapos baka makarating ako hanggang sa Bukana ng 13. Doon po natin bibilin yung mga tiles para sa may fence area. Talagang hindi mo magkakaroon doon sa may Alina Tile Center nung stock ng tiles na need po natin bilhin. Yan, same price lang naman po sila, parehas silang mura. Doon na po tayo bibili. Tapos after ko doon, papunta po tayo doon sa paggawaan ng pintuan at saka hamba. After noon, dito naman po tayo sa may All Homes. Yan, bibili na po natin yung mga ilaw. Yan, samahan niyo po ako ngayong pagpunta natin dito sa paradahan tsaka sa All Homes. Tara. Yan, bali dumaan muna ako rito kay Melanie Hardware. Yung truck kasi nakakasalubong natin dun sa may Carissa. So hindi pa bayad yun, dito binayaran ko na. Yan, nagkakataon talaga na ganun, no? Tapos yung resibo na original pinaiwan ko na lang. Tapos diretso na tayo rito. Yan, titingin tayo ng tiles. Tara. Yan, welcome to 13 Martires. Yan, dito po natin titingnan yung ibang tiles na kailangan po natin doon. Yan, bibigay po tayo ng mga picture sa may-ari para makapamili. Yan, dito sa JKJ. Yan, Home Depot. Yan, parada lang tayo. Okay. Yan, dito na tayo sa loob. Ito yung bibili natin. Bibili tayo ng ganitong klaseng tiles para sa fence area. Maghahanap pa tayo rito ng para naman po sa lababo at saka po dun sa toilet and bathroom area. Yung gusto kasi na may-ari sa may toilet and bathroom area, medyo gold ang kulay.
Medyo gold. Eto. Yun oh. Medyo gold ang kulay na to. Naalala nyo yung ginawa namin sa Phase 4, halos dito namin binili yun, yung mga tiles nun. Dito sa ongoing na ginagawa namin, ang gusto po nilang tiles is doon sa make bar counter, medyo light brown. Ito medyo gold din to, mukhang maganda to ah. Ganda to, medyo gold oh. Tsaka marble type, yun ang maganda. Ito yung medyo may pagka light brown sa may counter table. Ito. Lalagyan na lang po natin ng music yung background kasi baka makapiright tayo. Bar counter. Yan. So dito lang kasi meron ng yung mga para sa light brown. Dito lang natin makikita sa columns. Medyo mataas ang presyo nito. Medyo pero marami naman pagpipilian doon. Matingkad na ang kulay nito. Tsaka rito. Lahat maganda. Basta sa pagkaka-install na lang. Maganda po siya lahat. Bali itong texture na to, babayaran ko na. Baka ako na pumikap nito kasi nasa 8 box lang to sa owner. Kayang-kaya ng owner to. 8 box kasi sa isang box 12 peraso. Ayan, babayaran ko na to. 55 lang. 55 pesos. Okay. Nakapag-picture na rin po tayo ng mga tiles na pwede pong ilagay po dun sa bar counter. Yan, okay na din. Bar counter tsaka kitchen counter. May mili na lang po sila ma'am, sila sir. Ayun. Tara. Bali, okay na po tayo rito. Yung pinamili po natin is 5,225. Dun sa ko, estimation na dun sa estimation ko 98, ginawa kong 95 lang. Yan, 95 lang muna. Tapos hindi ko muna to pipick upin. Bali, pagbalik ko na lang kasabay ng pagpili ng tiles ng client owner natin. Kasabay po dun sa pagpili ng tiles ng ating client owner. Okay na tayo rito. Yan o, 5,225, bali 95 peraso, 55 pesos ang isa. Yan, punta naman po tayo rito sa ating susunod na pupuntahan, yung paggawaan po ng pintuan. Okay. Yan, nandito na po tayo. Almenma Furniture Shop. Ang hirap din kasi. Yan po yung Alina Tile Center. Yan, halos katapatan niya. Almenma. Yan, Almenma Furniture Shop. Yun oh. Okay, ito po yung isang sample ng gawa ni, ano po yung pangalan niya kuya? Jason po? Jessel? Jason. Jason, yun, ni Sir Jason. Ganda oh, pati niya ako yan nung napili namin. Ito yung napili ko na disenyo. Maganda yan, masyadong may ganito, may horizontal. Ito sana pwede na, kaso nga lang dapat ganito pa siya. Wala po siya rito. Tinatanong po natin kung ilang araw po magagawa. Mga Merkulis? Itong darating na Miyerkules. Ano ba ngayon? Miyerkules? Huwebes. Baka Lunes sana kuya. Lunes? Sikapin ko na matapos ng Lunes. Oh, sige. Kasi Hindi naman natin na minamadali yan. Baka pangit ang kalabasan. Ganun ngayon. Okay. Kuya, magkano mo bibigay sa akin yan? 5.7 po. 5.7 lahat. Oh, sige, pwede na yan. Sige kuya, go. Yan 5.7 po. Yan, paparesibuhan na po natin. Yan. Sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit natin na kahoy dito, ano yung gamit pala nila na kahoy, isa mahogany. Mahogany po yung kahoy. Yan, nagtanong tayo sa kanya ng mas magaganda pang uri ng kahoy. Siyempre number 1 Nara. Pero kailangan doon, may budget ka, yayamanin yun eh. Tapos sumunod yakal. Kaso nga lang yung yakal panghamba lang siya. Hindi siya ginagamit para sa mga flash door. Yun. Tapos syempre, yung common na laging ginagamit ay sa mahogany. Yan naman po talaga. Ito yung sample na mga gawa ni Kuya Jason Yan. Ayos. Yan, pinaparesibuhan na po natin. Yan, maraming salamat sa discount Kuya Jason.
Yan na. Sa mga gusto po magpagawa sa kanya, dito lang po yan, yung store niya. Kung ito yung barangay Paradahan, yan, Paradahan yan. Diyan yung kay Melanie, nandyan lang, Paradahan. Alina Tile Center, yung pinaka landmark niya. Yan, madaling tandaan. Tapos yan, papunta na ng 13. Ito yung shop niya. Yan, Almenma Furniture Shop. Flash ko na lang po rito sa screen yung kanyang contact number. Yan po. Basta tatawag-tawag na lang ako sa'yo. Sige po. Sige, Sir Jason, thank you ha. Salamat. Ay, wala yata ang number yata dyan? Hindi, meron ako sa'yo. Ay, oo. Oo, meron ako sa'yo. Okay. Yan, bali, ito po, yung pinagawa natin, 70 by 210. Yan. Yung 100 cm, 90 to 100 cm, pang main door yun. Yung 60 to 70, yan, okay na to sa kwarto. Yan, bali, 5,700. Yan, ang expected ko rito, 7,500. Mga ganyan, 7,000 or 6,500. Yan, naka-discount pa. 5,700. Maraming salamat kay Sir Jason. Yan na. Okay. Okay, dito na tayo sa loob ng All Homes. Good morning, Sir Nico. Morning. Yan na. Ay, good morning sa inyo dyan. Ang taas ng high ni ma'am. Yan na. Ay, good morning. Yan, bibili tayo syempre ng ilaw rito. Ayan, naka-display na. Andiyan na lahat. Okay, game. Tara. Okay, bali kino-collecta lang po nila yung mga in-order natin. Bali yung mga bibili natin dito, puro pang kisame. Yan, bibili na rin tayo ng exhaust fan. Pero yung strip light na gagamitin sa ilalim ng kitchen counter, baka ihuli na po natin. Huli na yon. Tapos yung tungkol sa may toilet and bathroom area, kadalasan ganitong ilaw yun nilalagay namin. Kaso nga lang walang available na maliit. Baka ano na lang po natin yung ihuli na lang natin. Yan, tatanungin muna natin yung may-ari kasi bilog yung available nila na maliit. Ayan o. Yan, round type. Kaso nga lang, syempre tanong muna natin sa may-ari. Ito kasi yung napag-usapan namin. Mga ganitong disenyo. Yan, lamppost. So dating gawin, yung pa rin, yung ilaw. Yan, bali 1.4 siya. 1.4 ang isa. Gusto sana namin gumamit ng ganito para maiba naman. Kaso nga lang, dilaw lang yung available na binubugan ng liwanag na to. Tapos built-in to yung ilaw nito. Hindi kagaya nito, kapag napundi, tatanggalin mo lang yung bombilya, papalitan mo lang. Tapos hindi mo na tayo gagamit ng mga circle or round. Yung round na lamppost kasi medyo hindi bagay. Yan, kailangan yung poste kasi square. Yan, binagaya natin ng square din. Meron pa, ang dami na, marami pang ibang ilaw rito. Kaso nga lang, iba yung iba naman yung mga pagkakadesenyo nito. Bali hindi ho available to. Yan, hindi available siya. Maporma lang to kasi meron siyang 3 layer, 3 layer ng glass. Pero itong part na to, bali 1,265 lang. 2 layer lang, no? 2 layer nga lang siya. Parehas sila nga square type. Tapos mas malapad yung kanyang glass dito. Yan, diyan po ibubugay yung liwanag. Pag in-install naman natin yan, nakabaliktad yan, hindi naman parang ganyan. So nag-decide kami na may-ari na okay na daw to. Tukol naman po dun sa ilaw ng toilet and bathroom area, okay na daw siya dun sa round ceiling. So halos lahat ng pangkisame mabibili natin ngayon. Isang lakad lang tayo. Ito yung itsura nun. Yan, bilog. Tapos kumuha na rin tayo ng exhaust fan, dalawa. Yung 12 by 12, 12 inch Omni. Yun na. Yan sa exhaust fan. Kung ako tatanungin nyo, yan, nire-recommend. Pansiling. Nire-recommend ako yung Omni. Yan sa bahay, mag-6 na taon na. Wala pa rin palitan. Tsaka sa ibang mga naging kliyente namin. Yan, Omni, exhaust fan. Subok na, matibay. Sana yung Omni. Omni, baka naman, Omni. Ilang taon ka na namin binibili, Omni. Baka naman. Nako, mukhang wala pa yata Meron tayo, pang wall lang. Hindi pa, wala. Ibang brands possible. Hindi, kailangan yung Omni lang.
Ayun nga lang, wala tayong Omni ngayon. Mukhang mabili kasi, no? Tsaka wala pang i-deliver sa ngayon. Sige, okay lang yan, okay lang. Okay, wala silang Omni. Patagal pa naman namin kakabit yun. Yan, sa iba na lang tayo bibili. Yan, bago natin to dalhin sa counter, syempre, testing muna natin lahat. Okay na po lahat to, yung ating pinamili. Yan, bali magkano to? Nasa yung resibo natin. Okay. Bali total of 12,780. Yan, 12,780 po lahat. Yung exhaust fan baka bilhin na lang natin sa hardware. Matagal pa daw magkakaroon ng stock dito. Thank you Sige, po. salamat. Thank you. Yan, ito naman yung pinamili natin. Ayos. Baka hindi ko na sila abutan dun sa site kasi 11:30 na. Medyo tinanghali na tayo rito. Medyo mahaba yung pila rito sa cashier kanina. Mamaya na tayo magbibigay ng update doon after break time. So tara, uwi po muna tayo. Let's go. Yan, kakauwi lang natin mga ka-row house. Diretso muna tayo ron. Hindi muna ako dumaan sa bahay. Baka abutan pa natin sila. Ayun, oh, mukhang paalis na, oh. Yan, oh, break time muna. Ay, tara. Yan, dumaan lang tayo. Mamaya na tayo magbibigay ng update. Okay. Tara, break time muna. Nakalian muna tayo. Okay, balik trabaho na po tayo rito mga ka-row house. Yan, pagkatapos natin naman ang halian. Bali si Pangsky nga pala, nandito na, nakabalik na ng Cavite. Pero pinag-usapan na lang namin na Monday na po namin siya papapasukin dito. Hindi ho kasi siya nakapagpaalam talaga kasi kung hanggang kailan po kasi talaga siya mawawala. Kaya yung pinalit namin sa kanya, tatapusin po itong isang linggo, itong pinalit namin sa kanya. Okay, nandito na po tayo. Yan na, nandito na po tayo sa ongoing project natin. Yan. Tapos isama natin sa video yung kaninang umaga na dumating na materyales. Ito po yun. Bali 25 na semento, Rizal. Ayan. Tapos yung adhesive natin 18 lang. Yan, binawasan natin ng dalawa. Tapos 1 1/2 cubic ng buhangin. Ayan, bali 11,000. Ilan to? 235. Ayan, 11,235. Yun yung buhangin nandun. Para sa tiles na lahat yan. Binistay. Okay. Tapos dito nakapaglatag na po ng 2x3 na square tube. Yan. Tapos dito tayo sa harapan. Yan, makita natin yung pader dito. Talagang hindi pantay yung pagkaka-plastering. Kaya ginawa namin dito, binawasan namin ng kinat namin yung 2x3 rito para mabend siya ng konti kasi malaki yung siwang. Tingnan natin sa camera. Ayun, oh. Laki ng siwang niya. Ayan, binend namin para medyo dumikit kasi isang dangkal yan, ganun kalaki yung siwang. Hindi kagaya rito, nakadikit yung ating square tube sa pader. Ayan, dikit siya, 0-0.
Yun yung maganda sana, ganyan. So nga lang, pagdating doon, nakalubog yung pader. Kaya ganyan yung nangyari. Tapos dito, pinagtutulungan na ni Superstar JR, tsaka si Billy. Ayan, trusses dyan. Nagkaroon ako ng problema dyan sa may gutter. Kulang tayo ng isa. Bali yung isang gutter kasi ng 8 feet, 244 cm. Ibebend pa ho kasi yun sa dulo, magkabilang dulo. Ibebend pa siya. Tapos mag-overlap pa rito sa dito sa labas. Diyan na ho kasi natin pa dadaluyin yung sasaluhin tubig ng mga gutter. Yan, dyan na po yan dadaloy. Dito na ilalagay tayo ng downspout, pasosobrahan pa natin. Tapos syempre yung tupi nun, babawas pa ng ilang sentimetro, pati dun sa dulo babawas pa ng ilang sentimetro. Ito kasi yung haba nito, pag sinama mo po lahat to, yan lahat, 277 plus 400 cm, bali 677 cm lahat yan. Kulang po yung nabili natin na gutter kasi 244 cm ang kada isang 8 feet, times nyo lang yun sa 3, yan hindi umabot. Tapos kailangan po kasi sa gutter, yung gutter kasi nasa taas ayun nakabend na pala. Nakabend na pala nasa taas. Mamaya na lang, mamaya titingnan natin. Yung gutter ho kasi ganito po yan. Kunwari ito yung gutter. Pagka nag-bend tayo ng isa, kailangan yung another gutter naka-overlap yan. Yung nakasuksok siya rito. Ang mangyayari kasi pag pinilit natin yung tatlo, ganyan po yung pagkakadugtong. Yung komplikado po kasi yung ganyan. Kailangan nakapasok po ng bahagya yung isang dugtong ng gutter. Ito po yung ating 1 1/2 cubic meter ng buhangin. Yan, maraming salamat kay Ma'am Melanie. Parang 2 cubic na to. Yan, sakto na po yan dito. Sa palitada nun, yan, may kulang pa dun sa likod. Tsaka overall tiles. Si Billy. Si Billy ba yung nagwe-welding dyan? Buddy! Si Buddy? Galing Japan. Galing Japan. Aba, maganda quality niya na. Pan-Japan yan. Quality nga. Quality. Ano yung malaki natin natin? Nakaligaya. Ayan si Billy. Welding. Pinagtutulungan nila. Tapos tayo naman, pupunta tayo, babalik tayo ng 13. Tumawag na ako doon. Nagpabend na po tayo ng gutter. Tapos since pupunta tayo doon sa 13, dadaanan na rin natin yung exhaust fan ni Ma'am Melanie. Doon tayo bibili ng dalawang exhaust fan para po rito sa toilet and bathroom area, tsaka isa rito sa kitchen area. Yan po. So ito, hindi muna natin to itutuloy yung pagkikisami rito. Tapos pagdaan natin kay Ma'am Melanie, si Master Jojo nagpapabili na ng double lock para rito. Minsan kasi nabubuksan pala to. Yan, nabubuksan to. Hindi niya na ginagamit, no? Oo, nabubuksan to. Bali mamayang hapon pagka uwi ko galing sa preset paparadahan, meron na tayo nito unahan. Yan, tsaka bibili talaga tayo niyan kasi talagang kailangan makabitan to. Yan, bibili talaga tayo. Sana yung panahon po dito sa amin na makisama muna. Ayan, kailangan po natin tong panahon na laging maganda para po ito matapos natin. Pag natapos natin to, yung mga bubong sa harapan tsaka rito, rain or shine, pwede na tayo magtrabaho rito ng tuloy-tuloy. Mas maganda tuloy-tuloy at walang absent. Ayan. Ayan, iwan ko muna sila. Punta tayo ng 13. Diretso tayo ron. Tapos kinausap ko na sila Master Jojo. Si Pansky papasukin na natin bukas. So alanganin na rin kasi nagre-request na rin siya na pumasok sana ngayon half day. Yan, bali hanggang bukas. Bukas po papasukin po natin. Yan, malapit na naman natin mapanood si Pansky kasama natin dito. Ay. Tara, tayong 13. Okay, dito na muna tayo dumaan kay Ma'am Melanie kasi baka makalimutan kong dumaan dito bago tayo pumunta ng 13. Ito yung single deadbolt na ilalagay natin. So single siya kasi isa lang yung lock. Dipihit na lang yung loob. Ayan. Tapos ayan, ano na po to, na testing na po kanina. Dalawa. Kaya maraming salamat po.
Thank you, thank you. Po sa ito naman isa 350, ayan po. Bali 2,950 po lahat. 1.3 yung exhaust fan na dalawa. Bali 2.6 yung dalawa. 350 naman yung single deadbolt. Okay. Tara, let's go. Punta na tayo doon sa CMT Metal Roofing. Okay. Okay, dito na po tayo sa CMT Metal Roofing. Ayan. Yan, meron tayong kulang na gutter. Ganun din naman yung sukat, pero yung bibili natin dito isang 24 inches na lang. Isang 24. Total of dalawang banig pala dapat ang binili namin doon sa ginagawa namin. Kaso nga lang, tatlo lang yung unang in-order ko. Nakalimutan ko, mas mahaba pala yung corner. Ayan. Siguro ito yung kaputol nung inano ko, no? Oh, sakto, ito nga yan. Yan, bali, simple lang yung bin. 18, 15 yung kanal niya. Ang daluyan ng tubig. Tapos nakalimutan din natin bumili ng isang gutter strainer. Yan, di tres. Yan, di tayo nakabili. Yan, bibili tayo ng isa din. Yun, tapos kaagad. Okay, bali magkano po yung inside gutter? Bali yung inside gutter na stainless, smoke stainless na 24 inches na gauge 0.5 isa 17. Yan, 17 po. Tapos yung gutter strainer isa 180. Okay, total of 1,880 lahat. Okay, tara. Okay, malapit na tayo sa Lumina. Bumili muna tayo nito. Bala ng baby roller lang. Isa lang kasi check to. Kapag katapos po mailatag yung trusses dun sa may fence, baka pinturahan na kagad nila. Pero conforme kung matatapos nila ngayon. Ito kailangan na natin. Bumili muna tayo kahit isa lang. Bali yung binili natin na baby roller isa 35 pesos. Yan. Yan, diretso na po tayo sa site. Let's go. Okay, dito na po tayo. Yan na, kung mapapansin nyo, pakurbada rin po yung naging itsura ng bakal sa taas. Yan po. Bali, hulog po yan. Kung ano yung kurbada rito, ganyan din yung kurbada sa taas. Tapos sa banda dyan, sa poste na yan, ng 2x3, papunta rito, gusto na may-ari, naka-close siya. Papa-close ng polycarbonate na lang. Ito yung ating single deadbolt. Kakabit po natin dito. Ayan. Si Buddy, oh. Tsaka si JR. Ito yung dala-dala natin na gutter. Kukunin ko muna yung hagdan dun sa bodega. Tapos lalagay natin dito para wag mo nang bawasan yan. Para maganda yung yung dugtong. Para maganda yung dugtong. Hindi pa naman nakapix, no? Okay, sige. Yakit nga tayo dito. Yan. Yun, no, na-assemble na pala nila rito. Isang yan, isang habayan. Yung tatlo pinagdugtong na. Tapos nabitin. Nabitin doon. Kunin ko lang yung hagdan para makaakyat po tayo rin sa taas. Tuloy-tuloy lang sila rito. Pagka ganyan, kung paano namin nakukuha yung kinukurbada na ganyan, bali, meron lang inuukaan dyan na bakal para mabend mo. Mamaya papakita namin sa inyo. 2 cm. Yan, parang ganito yan, mga ka-row house. Ha? Hindi, doon. Overlap na ito yung Yan, 2 cm. Yan, meron. Bali, medyo against the light na. Yan, nasa taas na kasi. Yan. Kunin muna natin yung hagdan para makakita tayo sa taas at makita yung mga kaganapan dun. Yan na po yung hagdanan natin. Opya.
Tingnan muna natin tong nangyari rito sa ating framing. Ayan. Medyo patabingi yung ano rito, yung pader. Kaya nagkaganyan. Ali siya. Okay, dito na tayo sa taas. Ito po yung ating mga bakal tsaka iba pang mga metal paring. Ayan na. Okay. Bali bilangin muna natin yung gutter. So isa, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, at ito yung pangapat. Yan. So makikita nyo sa parang pinaka splice nya, umabot po ng every 50 cm. Ayan. Ayan yung pinapaliwanag namin na maganda dapat yung dugtong. Kasi ang mangyayari dyan, yung tubig pwedeng lumusot. Ayan, bali yung pinaka downspout nito dun sa kabila, sa kabilang part. Ayan, bali dun ang pinaka downspout. Tapos itong pinabend natin, ito yung 18, ito yung 15. Tapos yung matitira nasa 28 yata to. Ito yung lalagyan ng cuttings. Ayan, pagka kinat yan, ayan po yung yayakap dun sa square tubes na trusses natin. Yan o. Kaya hindi ko muna to inayos yung mga bubong dito kasi laging aapakan din po ng manggagawa. Yan, kapag medyo malinis na lang po to, itong bubungan yan, ayusin na natin to para matapalan yung mga dapat na tapalan para sa mga tumutulo. Tapos pa to, i-waterproofing ko pa to. Yan yung kung umislide man ng tubig dito, tsaka kailangan nakalihis, no? Kailangan pag umislide yung tubig dito, hindi napapasok rito kasi nakaklibe yan eh. Ayan po, haba ng splicing nya, yan na, safe. Pangit kasi kapag tatlo lang, halos dinugtong lang natin. Maganda yung niya, splicing nya, malapad. Ito na po yung ating mga rito, yung metal trusses natin dito. Kompleto na ito. Yan, bali isa-set na po namin yan dito. Yung isang 2x3 rito, gagamitin natin sa pinaka downspout. Tapos the rest, para na lang po to sa mga exhaust fan, range hood. Yan, nahati-hatiin pa po. Ito yung sitwasyon dito. Ang bali pagka nag-assemble lang kami nito, yung dugtungan ng gutter, iniiwasan namin yung pasalubong yung tubig. Kaya kailangan palihis papunta rito. Ayan, para pag pumasok yung tubig kasi dito, hindi na tatagos dito sa loob, magkakaroon ng tulo. Kaya medyo hinabaan natin to. Ayan, nakaslide naman yan. Ayan, isi-set na po natin to. Ayan na, yung gutter. Okay. Yan, pag ganyan po siya, yung pinakamahabang palikpik, yung nakaano rito, nakaharap dito sa ating 2x2. Okay, balik kasi wala pang butas yung yung downspout. Medyo mahirap kasi butasan to eh. Yan, butasan muna natin. Yan. Ito po yung binili natin na gutter strainer. Yan. Sukat. Sinusukatan na ni JR yung strainer natin. Yan, kapag ini-install namin to, kumukuha lang kami ng 2 cm dito sa kanto. Tapos saka namin to sinusukat ng ganyan. Tapos yan, kasama na sa sukat to. Ito. Yan, after pa mabutasan ni Superstar JR, Hilahin ko. i-overlap namin yan dito. Antay mo na sa pader ha. Ayan na. Yan, i-overlap namin yan dito. Yan o. Tapos dyan na yung downspout nya. Ano yung itsura nyan dito. Yan, yung itsura.
Yun oh. Yan. Tapos dapat yung klibe niya nandun sa pinakadulo. Yun ang pinaka-klibe. Yan, bali mga karoos, time check po, alas 3 ng hapon. Yan, merienda muna tayo. Yan, merienda tayo dyan, tara. Yan na. Bili tayo ng lumpiang sariwa. Wow, masarap to Yan lumpiang sariwa ni Ate Bea. Yan, merienda tayo mga karoos. Time check 4 PM na po ng hapon. Ayan, update po tayo sa mga nagawa namin dito. Sa braces meron pa pong isa to. Kung mapapansin nyo, ang gagawin namin dito soleras dito, hindi po yung pantrelis, yung pangyero na, para balang araw kapag nagpakabito ng yero, diretso na. So pero polycarbonate yung i-install natin dyan. Yun o, mukhang may bubong na dyan Wala pa, pinatong lang nakapatong lang. Tapos in-install na ni Master Jojo rito yung single deadbolt natin. Yan, nandiyan siya sa loob. Yun. Yun. Si Billy tsaka si JR. Kwentuhan ako ni Buddy. Kaya na lang. Ay, makikita nyo dyan, kaya niyuyupi yan. Iba po kasi yung pagka-kinerve mo siya, pagka-klinibi mo, mag-iiba po yung niya. Mahirap siya tupiin. Tapos yung mga cut na yan, masilya na lang po yung waterproofing tape, yung pinagkatan. Yan. Ay, re-rivet na lang po yan dyan. Kaya nakikita nyo, nakaganyan yan. Yan, naka-overlap din siya, mas maganda. Para yung tubig dun sa groove ng yero ay hindi ho papasok dito. Yan, yung ganito po yun, yung tinutukoy namin. Pakita namin. Yan. Diba may parang siwang siya. Kapag umuulan, malakas ang hangin, maaaring pumunta rito yung tubig. So yan, may naka-overlap siya para babalik yung tubig. Single deadbolt. Naka-install na. Lilipit na lang si Ogie rito. Bali bukas may pagpapatuloy yung ating dito, yung mga trusses dito. Tapos may cover pa po yan, kaya madadagdagan yung kanya mga vertical. Tapos may brace po. Coveran ng polycarbonate. Yan, bali shoutout muna kay Ma'am Danica Latore at saka kay Ma'am Grace Limquando. Yan, Grace Limquando. Yan, shoutout po, ingat palagi. Meron pang nagpapa-shoutout para naman kay kay Ma'am Melanie. Medyo mataray po 'yon si Ma'am Melanie. Ako na lang yung magsha-shoutout. Shoutout kay Sir Edgar Cruz from Calaboys. Ayan po. Yan, shoutout, ingat po palagi. Update sa taas. Yan, nakaset na po yung gutter natin. Bali yung gutter naka-overlap siya. Ang risk lang dito, dapat masilyado namin yung mga bawat gilid. Pero yung ginawa kasi namin dyan, nakapaslan po yan. So bali yung kunyari may inuka kami rito, itong pader na yan, inukaan kasi namin yan para mapalabas namin. Yan, ang ginawa namin yan, nakapaslant yung uka. Yan, nakapaganyan para just in case magkaroon ng problema balang araw dyan sa mga ipang mamasilya namin, pantatapal namin, hindi lulusot yung tubig sa loob. Dito lang. Yan. Yan o, ito yung ating ikalabing-apat. Nogi, ikalabing-apat, Nogi. Tama, boss. Oo na lang si Ogie. Ikalabing-apat ba talaga, Gi? Ako rin, hindi ko alam.
Araw-araw kasi kami pumapasok, walang day off. Baka, tama. Ikalabing-4 ba? Master Jojo, ikalabing-4 ba to? O ikalabing-5? Wala eh. Di mo rin alam. Ikaw, ikalabing-4 ba to? Na gawa natin? Ikalabing-5? Tatlo pa lang yata ako eh. Ikalabing-3. Parang walang makakuha sa amin ng tama. Teka, tingnan ko nga rito. Tatlo pa lang yata. Tingnan natin. Ikalabing-4. Ikalabing-3 nyo kahapon. Yan, yung nagpalitada kayo sa labas. Ayan Bali, minamasilya na po yung sa taas. Yung importante dyan mga karos, yung gilid. Yan yung gilid niyan. Tsaka syempre yun doon sa pangalawang gilid, sa dulo. Minamasilyahan na po. Okay na rin po to. Yan. Naglagay kasi kami nito, gawa ng bubuksan pala to. Buti na lang walang nangahas pumasok dito. Yan. Kaya inuuwi namin yung mga power tools eh. Okay naman. Yan. Abot nga nito. Si Billy. Billy, dito na lang Billy. Yeah. Mga gamit. Yun dito mo lang. Sa-isahin ko na lang. Okay. Oo, meron na rito. Yan. Yan, araw-araw lang namin tong inuuwi sa bodega, mga gamit namin dito. Pero kapag katuluyan na namin na close yan, pwede na namin iwan dyan. Yan, winisikan uli namin yung pader. Binasa uli namin. Tapos na testing na namin yung gutter, maganda yung klibe niya. Yan, binuhusan natin ng tubig. Nakatapos na naman ng isang araw. Pangski, nangangalimang araw na kami, Pangski. Yan. Shoutout kay Pangski. Pasok na daw bukas si Pangski. Yan. Makakasama na natin si Pangski rito. Ang pagbabalik. Shoutout kay Pangski. Okay, ito po yung mga naganap ngayong araw po ng Huwebes. Bali ka 14 na araw po namin. Yan uwian na naman KJ, salamat. Billy, thank you. Master Jojo. Sige. Si Ogie. Sige, Gi. Sige. Yan, kita-kita po muli tayo mga karokaw sa susunod na video po namin. Maraming salamat po muli sa pagbisita and God bless po.